Hi guys! Welcome again sa YouTube channel ko. It's me again, Jason na Smooth TV. Bago tayo magsimula sa vlog natin today, intro muna tayo. Sana patuloy nyo ang supportan. So start na tayo sa review natin. So 180 pesos only siya guys ha. Napakamura. And yet, siyempre, tignan natin kung maganda yung maging performance ng langis na to sa motor natin. So kay Honda TMS125 Alpha. So disclaimer lang guys ha. Pwedeng maganda sa akin, sa motor ko, pwedeng hindi maganda ang maging performance sa motor ninyo. So magkaiba tayo ng engine. So simulan natin sa starting sa umaga. Ito nakaraang buwan, nag-uulan, malakas ang ulan, nag-uulan, malamig ang panahon. So, pagdating sa umaga, hindi ako nahihirapan mag-start. So, yun ang kinaganda sa kanya. So, one kick, one push start, start agad yung engine. And isa lang ang napansin ko sa kanya is medyo magaspang siya sa simula. So, medyo matigas siya. So, unang arangkada, unang gamit mo, kailangan medyo uminit muna siya. Once na mainit na ang makina mo at mainit na yung langis na to, itong si RC919, doon mo makikita yung pagka-smooth. Medyo pigil siya sa umpisa, pero pag medyo mainit na at uminit na yung makina at uminit na itong langis ng RC19, doon mo na makikita yung performance niya. So, makikita mo na yung pagka-smooth. And pagdating naman sa hatak, sa performance, engine performance, pagdating naman sa engine performance sa hatak, masasabi ko sa simula, medyo pigil. Pero pag uminit na yung langis ng RC19, ito guys, ito gamit natin, doon natin makikita yung pagka-performance niya. So, maganda na yung hatak niya pagdating doon. Basta, yun lang napansin ko sa kanya sa umaga. Maganda start. And yet, medyo matigas siyang langis kasi nga 20W50. So, medyo may katigasan siya. Medyo malapot. Kumbaga, hindi siya malabnaw. Meron kasi mga langis na malabnaw. Pag madaling uminit, maganda yung performance agad. Pag tumakbo ka agad. Meron naman medyo matigas katulad nito na experience ko. Sa kay RC19, ito, ginamit natin. So, umpisa, mga 5 minutes to 10 minutes, mapapansin mo, medyo pigil. Pero pagka medyo minute na siya, mapapansin mo, dyan ay hatak. Makita mo yung performance ng engine mo, maganda. Maganda yung hatak, maganda yung pagbigay ng makina. Pagdating naman sa mga annoying sound, meron ba akong napansin nakakaibang tunog? Bukod sa tunog ng kapitbahay na naririnig mo. Sa pagdating naman sa mga engines, pagdating naman sa engine sound, wala akong napansin na kakaiba yung habang gamit ko to. Iba kasi papapansin mo medyo maingay sa makina ibang langis. Meron namang iba, mapapansin mo vibrate. Pagdating naman sa vibrate, so speaking of vibrate, wala akong napansin na kakaibang vibrate sa makina natin. Bukod doon sa kapitbahay mo na nagba-vibrate sila paggabi. Okay? So, disclaimer lang guys ha. So, magkakaiba tayo ng engine. So, depende sa maging performance ng langis na to. So, pwedeng maganda sa akin, pwedeng hindi. Okay? Pagdating naman sa shifting ng gear, pagka kumakambyo ako, nagpapalit ako ng gear, shifting ako ng gear, kinaganda sa kanya is hindi siya dumadaplis, hindi rin naman siya lumulusot, o hindi rin naman siya matigas mag-change ng gear. So, maganda siya. So, ibig sabihin nun, nalulubricate niya ng tama yung clutch lining natin. Kasi ang mga semi-matic at saka mga manual guys is magkasama, isa lang yan ng langis. Kumbaga, share sila ng langis with yung engine sa gearbox, share sila ng langis ko. Pag tumakbo yung makina, nilulubricate agad ng engine natin, no, gearbox natin, yung lining natin. Kasabay yun. Kaya pag umikot siya, binabasa niya agad. Kailangan kasi basa to, yung clutch lining ng mga manual o semi-manual. Para mangyari, hindi ka mapapansin na matigas, ikambyo. O pag minsan naman is dumadaplis, lumulusot, ganun. Okay? Pagdating naman sa mga long drive, so nagamit ko siya every Sunday, madalas ko siyang gamitin to Sunday. So tuwing Sunday kasi madalas kong gamitin yung Honda TMS125 Alpha ko kasi nung nakaraan hindi ko siya napagagamit. Ang madalas kong gamitin is yung Kawasaki 2-stroke natin. So shoutout sa Kawasaki 2-stroke ko at sa mga 2-stroke lover dyan. So abangan nyo yun guys. So ngayon, gagamitin din natin yon, i-review din natin kung anong ginagamit ko ban langis doon kay Honda TMS, kay Kawasaki HD3 125 natin. So meron akong 2-stroke, so yung napadalas kong gamitin nakaraang buwan siya madalas kong gamitin, hindi si Honda. So madalas si Honda ginagamit sa Tuesday, Sunday. Tuesday, Sunday, doon ako nagra-rides kasama kayo with my friends. So sa long drive naman guys, napansin ko nung tinakbo ko siya, papunta siya sa Lucena, nag-Lucena kami. Mapansin ko hindi siya ganoon kainit sa makina. Yun ang maganda. Hindi siya ganoon kainit sa makina. Pero
Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, may katagalan siya lumamig. So napansin ko, pagka nag-stop over kami or doon na kami sa lugar na pinuntahan namin, napansin ko, hindi kaagad lumalamig yung makina ko. Ibig sabihin nun, mainit, mainit pa yung langis sa loob. So, hindi agad siya lumalamig. Yun yung napansin ko sa kanya. Pero, hindi siya ganun kainit. So, okay na rin sa akin, not bad. Kasi, siyempre, mas gusto natin yung hindi mainit sa makina, yung langis. Kasi, once na mainit sa makina ang langis, doon na darating yun. Ibig sabihin nun is, masyado siyang numinipis agad. So, pagka masyado mainit na yung makina mo, sabi manipis na yung langis mo, masyado na malabnaw. Sabihin nun, luminipis na siya. So, pag mainit na masyado yung makina mo, mag-change oil ka na nun. Yung para sa akin lang guys pag masyado na mainit ang makina mo, kahit mga 3 weeks lang, ganyan, or 4 weeks na, o kaya 3 weeks mo pa lang siyang gamit, kapag change oil, 3 weeks na mainit na, lalo na pag fully synthetic, napapansin ko sa mga fully synthetic, ganun. So, masyado siyang mainit. Pagkatagala, umiinit siya ng umiinit kasi nga, nag-evaporate agad at numinipis agad. So, ito sa kanya, hindi siya ganun kainit, pero matagal siyang lumamig. Yun na napansin ko sa kanya. Yun yung pasabi ko, pwede natin gamitin siya as daily, as long drive. So, yet, na mura siya, and maganda yung performance para sa akin. Para sa akin, goods na to sa 185 pesos only. So, sa ngayon, masyado na mahal yung mga bilihin, di ba? So, lahat nagtataasan na. Sahod na lang talaga natin ang dito mataas, di ba? Yun lang, okay? And lahat, wala na talaga tayong makikitang mura pa. Okay, so tayo, itong ginagawa kong video guys, ginagawa ko itong video na to guys para magkaroon tayo ng mga choices guys. Choices, ang ibig ko sa choices, marami tayong pwedeng pagpilian. Choices nga, di ba? Pwede tayong pagpilian na wala dun yung, halimbawa, wala dun sa tindahan yung nakasanayan yung langis sa motor, di ba? Wala doon. Tapos napanood nyo ako sa JC Smooth TV. Ito yung ginamit ni JC Smooth. Sabi niya, ito daw. So, try mo ngayon. So, pasok sa budget mo. Bukod doon, kung nagkataon na short ka ng budget, nakita mo si RC919, di ba? Semi-line, 20W50, API-SL, 40 Racing 1000 ml. So, nakita mo, mura. 185. So, nagamit ni JC Smooth TV siya. Ito yung nag-review. So, yun nga lang, sabi ko sa inyo, hindi porke maganda yung naging performance sa akin, is magiging same din tayo. Okay. Unang-una, magkaiba tayo ng engine. Yun yung lagi kong sinasabi. Magkaiba tayo ng engine. Yun. And, ang kinagandaan nun, guys, pwedeng, hindi short ka sa budget, magkakaroon ng choices. Di ba? Yun yung video, kaya ako gumagawa ng video, pabago-bago ako ng brand ng langis, paiba-iba ako ng brand ng langis kasi hindi ako guys naniniwala na nakakasira ng engine ng motor, yung papalit-palit ng brand ng langis every time. So mas naniniwala ako guys, gamitin mo man o hindi ang motor mo, mag-maintenance ka, mag-change oil ka. Yun yung para sa akin. Kasi once na hindi ka masipag mag-change oil guys, tip ko lang guys based on my experience, nagkaroon na rin ako scooter like Mio, Sporty, nagkaroon na rin ako. Based on my experience, pag hindi ka madalas nag-change oil or hindi ka naman regular or hindi ka masipag mag-change oil, ganyan, mapapansin mo yung makina mo masyado mainit. Pangalawa, yung pag nag-drain ka nagpalit ka ng change oil, yung langis na pinagpalitan mo, nagbabawas kasi nga nag-evaporate. And pangatlo, doon na mapapansin mo yung lumulutong na or parang nagbabago na yung hatak kasi nga nagkakaroon na ng carbon decomposite sa loob ng engine mo. Or masyado na siya malapot, kumakapit na siya sa makina mo. So, nagkakaroon na ng problema sa sigunyan, side bearings, so, yung mga etc. Yun yung napansin ko kasi nagkaroon na rin ako ng problema sa ganun. Nung nagkaroon ako ng Mio Sporty, medyo nakatagalan kung mapalitan, nagkaroon ng problema sa side bearing. So, usually, alagaan natin guys sa langis. Yun lang talaga masabi ko. Kahit ano pang brand ng motor yan. Any brand. Alagaan natin sa langis, ipaga natin mag-change oil kahit anong brand pa yan. Basta, kung wala kang budget, o medyo na short ka, meron ka nakitang RC919, baka naman. Diba? So, made in Thailand pala to guys. So, baka naman, di ba? So, halimbawa, nakita mo siya, short ka ng budget, nagkataon, di ba? Sakto, short ka ng budget, nagregalo ka sa jowa mo, nakalimutan mo mag-change oil, wala ka na palang pera, nakita mo siya. Ayan, pwede mo siyang gamitin. And yet, ikaw na mismo, ang magpuprove kung maganda siya. So, maganda naging performance sa akin, hindi tayo magiging pareho. Kasi magkaiba tayo ng motor, okay? So, yun ang masabi ko. Pag short ang budget, pwede ka hanap ka ng iba na medyo mura. Kaya yun, masabi ko sa inyo guys, wag
hindi ako naniniwala doon na papalit-palit ng brand ng langis nakakasira. Hindi. Para sa akin, mag-change oil ka regularly. Yun ang mas maganda. Kahit di mo siya gamitin, nakatenga, change oil ka. Palit ka ng gasolina. Kasi napapanis yung gas. Lalo yung gas, napapanis yan. So, yun ang para sa akin. So, sana nakatulong yung mga videos ko, guys, and patuloy nyo supportahan. And abangan nyo, guys, yung isa pang gagamitin na RC919 na fully synthetic naman siya. Yet, mura yun, guys. So, abangan nyo yun. And abangan nyo rin, guys, pala yung vlog natin sa Kawasaki HD3 natin. So, yun yung madalas kong ginagamit. So, nag-2-stroke ako for the reason na iba naman. Kasi nanawa na ako sa 4-stroke, mas gusto ko yung maingay, mausok, di ba? Di ko na kailangan mag-open muffler, guys. So maraming salamat, guys. So, sana nakatulong tong videos ko and sana nagustuhan yung videos ko. And para sa akin, sulit na tayo sa 185 pesos kay RC919. So, yun lang ang naging problema ko, napansin ko, medyo may katagalan siya lumamig. Pero yet, hindi siya main sa makina, pero matagal lang siya lumamig. So, yun lang ang napansin ko. So, sa engine naman natin, sa performance goods naman tayo doon. So, okay. So, shoutout lahat sa lahat ng nanonood ng videos ko at patuloy na sinusuportahan. Maraming salamat sa inyo, guys. I love you all. Bye-bye.